Ako nga pala si Armando. At ikukwento ko sa inyo ang naging karanasan namin ng aking pamilya na hindi mawawala sa isipan namin ng aking asawa. Buntis ang aking asawa na si Minda at unang beses pa lang naming magkakaanak. Ngunit, hindi pumayag ang mga magulang ni Minda na ako ang mapangasawa nito. Dahil, isa lamang akong hamak na mahirap. Nanggaling kasi sa mayamang pamilya si Minda. Dahil sa ayaw naming magkalayo ni Minda, kaya napagpasyahan naming magpakalayo-layo. Nagtanan kami ni Minda at dinala ko siya sa Capiz, kung saan maraming kumakalat na bali-balita at maraming din daw na kumakalat na aswang sa lugar na iyon. Di naman kami nagpa-apekto sa isyu na iyon dahil alam naman namin na tanging katang-isip lamang iyon ng mga tao. Habang nasa biyahe kami ni Minda, maraming nagtatanong sa amin, bakit daw sa Capiz kami pupunta? Masyado daw delikado sa lugar na iyon at masyadong delikado para sa aking asawa. Dahil nagdadalang tao ito. Sa mga tanong nila ay wala kaming maisagot dahil natatakot kami na baka matuntun kami ng pamilya ni Minda. Bata pa kasi si Minda. 17 taong gulang pa lamang siya ng mga panahon na iyon. Paniguradong makukulong ako sa aking ginawa. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe sa bus at sa bangka, narating na din namin ang isang liblib na baryo sa Capiz. Madilim na kami nang nakarating. May isang matandang babae ang nakabungguan si Minda at itim lahat ang kasuotan nito. Hinawakan nito ang tiyan ni Minda at sabay wika nito na napakasariwa daw ng dugo ng aking asawa. Walang galang na ho, inang. Masyado ho yatang madiin ang pagkakahawak niyo sa tiyan ng aking asawa. Maaari niyo po bang alisin ang inyong kamay sa tiyan ng aking asawa? Sambit ko sa matandang iyon. Nahalata mo na may masama itong nais sa aking asawa. Di man lang humingi ng pasensya ang matanda. Sa halip na humingi ng pasensya, ngumiti pa ito sa amin ng aking asawa. Ngiti na para bang nakakaloko. Maya-maya pa ay may lumapit na mag-asawa sa amin. Hindi dapat kayo nagpapadilim dito sa daan. Buntis ang inyong asawa. Masyadong delikado dito. At di nyo kabisado ang lugar na ito. Halata naman ng mga dayo lang kayo dito. Sambit ng lalaki sa amin. Wala po kasi kaming matutuluyan at naghahanap pa po kami. Nagtanan po kasi kaming dalawa at wala nga din po kaming kakilala dito. Sagot ko naman sa kanila. Sumama na muna kayo sa amin. Mas ligtas kayo doon ng asawa mo. Oh, ito, telang itim. Takpan mo ng telang ito ang asawa mo. Upang hindi malaman ng mga narito na buntis ang iyong asawa. Wika pa ng lalaki
sabay abot ng tela sa akin. Ngunit, bakit po? Tanong ko naman dito. Doon ko na lang sa bahay ipapaliwanag sa'yo. Sagot naman ito, sabay aya na sa amin na sumunod sa kanila. Bago po matapos ang ating video, nais ko pong magpasalamat sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. At nais ko pong sabihin na sa Facebook page po natin ay naglalapag din po tayo ng mga short stories na hindi po natin na isasama dito sa ating YouTube channel. Kaya pwede niyo pong pasyalan at panoorin doon. Pa-follow, like, and share na din po mga kapahina. Maraming salamat po.